nakakabahala ito, VNC, gusto nang sumuko sa buhay, dinapuan ng matinding kalungkutan. Ang buong detalye, sabay-sabay po nating alamin at pag-usapan ngayong araw. Pero bago po ang lahat, isang mapagpalang araw at gabi sa inyong lahat. Mega love shoutout sa lahat ng ating listeners, viewers, and subscribers saan mang sulok ng mundo, Mapalundon, Visayas at Mindanao. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFW. Kamusta po kayo mga kalingap? Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. At kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, huwag ka nang mahiyang mag-subscribe, like, share, and comment. Huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell nang sa ganon ay updated ka sa aking mga paparating na video. At syempre, patuloy po natin suportahan si Kalingap Rob at ang ating ama ng Kalingap, ang nag-iisang founder, si Kuya Val Santos Matubang. Kung maaari po ay no skip ads nang sa ganon ay mas marami pa tayong malingap na nangangailangan at konting paunawa po kung maaari ay tapusin nyo muna ang kabuwang video nang sa ganon ay akma ang inyong mga komento. Marami sa mga tao ngayon ang dinadapuan ng matinding kalungkutan. Yung tipong hinihintay mo na lang dumilim kahit kagigising mo pa lang. Yung hindi mo naman gustong mamatay pero parang ayaw mo na mabuhay. Minsan nga gusto mo na lang masugatan kasi yung sakit ng katawan mas madaling gamutin kaysa yung sakit ng kalooban. Mas madali kasing maintindihan yung masakit ang ulo kaysa nagdurugo ang puso. Pero ang mahalaga, hindi na putol kahit mali na. Kahit malungkot ka, alam mo namang may pag-asa pa. Kahit pagod ka na, mahalaga, buhay ka pa. Maayos din naman lahat yan. Siguro hindi ngayon, pero umasa ka balang araw. Ayun, unang-una ay hindi po natin alam kung ano yung nasa isip, nasa puso ni VNC. Hindi po natin alam kung ano yung kanyang tunay na pinagdadaanan. Kung naka-follow po kayo sa kanya sa TikTok ay makikita nyo po lahat ng mga reposted niya doon nga po sa TikTok na patungkol nga po sa gusto na niyang sumuko sa buhay. Gusto na niyang magpakamatay. At nakakabahala po ito mga kalingap dahil iba na yung kanyang iniisip. Talagang nilamon na po siya ng matinding kalungkutan. Hindi po ito biro mga kalingap, pagkamat marami nga po sa inyo ang naiinis sa kanya at ganoon din po sa kanyang pamilya dahil nga po sa sinasabi na namamangka nga po sila sa dalawang ilog. Pero bagamat ganoon pa man po mga kalingap ay nakakaawa din po yung kalagayan ni VNC. Talagang masasabi po natin na bata pa talaga si VNC at hindi po ganoon pa katibay yung kanyang loob. Kumbaga ay marami pa po siyang pagdadaan ng mga pagsubok para siya ay tumatag. At ganun pa man nga po mga kalingap ay intindihin din po natin yung sitwasyon ni VNC, no? Bagamat alam ko pong marami sa inyo talaga ang naiinis sa kanya ngayon dahil nga po sa sitwasyon ngayon na parang nga pong mas pinapanigan nila ito nga pong Team Guwapa kaysa po sa kalingap. Pero syempre, hindi po natin alam, no? Nakakatakot din naman po at nakakabahala itong kanyang mga iniisip, no? Hindi naman po sasabihin na ito ay biro lamang. Pero pasasaan at matatapos din po lahat. No, kailangan lang po sigurong kausapin ulit si VNC at yung kanyang magulang kung ano ba talaga yung gusto nila. Saan ba sila mas panig? Sa Team Guwapa ba o sa Team Kalingap? Tayo ay nakasuporta lamang tulad nga po ng sinasabi ko, magkaiba man po ng landas itong si Kalingap Edu at si VNC ay patuloy pa rin po natin silang suportahan. May pinagsamahan din naman po yung dalawa at pareho po natin silang minahal. At patungkol naman po mga kalingap doon sa sinabi ni Doc Love na siya nga daw po ang nagpasikat sa EDSI ay talagang malaking pambabastos po ito sa Kalingap at kay Kalingap Rob. Alam naman po natin at hindi na kailangang sabihin na dahil po sa Kalingap kaya sumikat ang EDSI dahil po kay Kalingap Rob sa ginawa niyang mga serye. At masasabi po natin na talagang garapal na at wala nang kahihiyan itong si Dr. Love. Sino ba kapasikat niyan? Ako mismo! Oh. Magaling talaga ako mag-isip para ganahan kayo para sumikat ang isip ng gusto. Oh. Siyempre nasa isip ako eh. Sino ba kapasikat niyan? Ako mismo! Nakakakilabot. So, totoo lang. Oh, di ba pabira? Oh. Ngayon, hindi ba? Hindi ba ito almahan? Oh. Ano ba totoo? Alam niyo kung ano totoo. Kung ano ang totoo. Hindi ba si Kalingap Rob? Sa channel ni Kalingap Rob, nabuhay ang channel. Malaki ang supporter si Kalingap Rob. Mula na naisa lang ang EDSI, ayun na, doon na, nag-boom, nag-viral. Di ba? Kung nakatandaan ninyo, nang inibablog niyan, ni Kupal na yan, ang dalaga. May views ba? Wala. Wala yung sponsor. Nang ito ay ibigay kay Kalingap Rob, doon nag-viral. So ngayon,
Ha? Ikaw ang nagpasikat? Siyempre sa agency ako eh. Sino ba pasikat yan? Ako mismo. Nakakahiya! Nakakahiya ka! Kalinga Prab siya raw ang nagpasikat sa LC. Oh, baka na naman naalwa kayo. Bakit? Anong topic ito? Tungkol sa pagiging kayabangan niya. Credit grabber. Siya raw ang nagpasikat sa LC. Oh, ano? Ganon-ganon na lang. Ang kapal ng mukha. Oh, di ba? Oh, sinong hindi alam Marsano! Ipiin mo ako! Ibibigay ko sa iyo ang video clip. Siya raw ang nagpasikat sa LC. Marsano, piin mo ko! Diyos ko! Nakakahiya! Siya boy, sino ba pasikat yan? ulit. Magaling talaga ako mag-isip para ganahan kayo para sumikat ang agency na gusto. Ang kapal. Siyempre sa agency ako eh. Sino ba pasikat yan? Ako mismo. Nakakahiya ito kay Kalinga Prab. Ang kapal na mukha mo. EDC. EDC ha, Edo and Beyonce. Siya raw ang nagpasikat. Excuse me ka! Nan pala. Diyos ko. Kayo na nga guys. Ano sumagot? Sagutin mo nga to. Comment lang kayo. Na hindi na natin masyado pakakahabaan to. Ay! Ginawa. Abangan nyo guys sa akin next video. Natatawa lang ako. Masyado credit grabber ang lungong ito. Hindi kita titigilan. Titigilan ako kapag humingi ka ng sorry kay Edo. Titigil ako kapag humingi ka ng sorry kay Kalingap Edo. Di ba? Yun sabihin mo. At saka humingi ka ng sorry kay Kalingap Prab, kay Kuya Bala, kay Edo. Titigilan kita. Yaw sa night. Umiiyak. Nakita nyo naman sa intro. Ha? Nakita nyo sa intro. Hindi raw siya sanay. Bakit ka? Ano hindi sanay? Hindi ka sanay? Na ano? Oo. Hindi ka sanay. Dahil, ang totoo, dito ka mas sanay. Dito ka mas sanay. Ha? Mga putang ina kayo! Sa ngayon, huwag niyo muna ako idamay sa pagiging Christian. Lalabas muna ako sa gabi ito. Dito ka sanay eh. Iyan ang totoo eh. Hindi ka sanay? Saan? Bakit ka umiiyak dyan sa simbahan? Hindi ka sanay? Na papasok sa simbahan, tutulong sa simbahan. Hindi ko, ilabas po natin dito ang simbahan. Ilalabas po natin ang simbahan. Ang issue, focus ako kay Doc. Ha? Nakita niyo sa introhan eh. Pahit-pahit luha. Pumapahit siya ng luha. Yaw sa night. Hindi raw siya sanay. Sabi ko nga, hindi ka talaga sanay. Dahil mas sanay ka. Magmura. Ikaw na mismo ang nagsabi na yung ugali mo natutunan mo sa kalye.